Samantala, weather update muna tayo mga kasama. Sa ngayon Friday, November 28, 2025, ayon sa Pag-asa, shoreline affecting the eastern section of northern Luzon, northeast monsoon affecting the rest of northern Luzon, at ang tropical cyclone outside the PAR or Philippine Area of Responsibility as of now 3 p.m. Severe tropical storm Poto, former Verbena, located at 255 km northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, 12.5 north degrees and 112.5 degrees east, na may maximum sustained winds na nasa 100 km per hour na may pagbugso na abot sa 125 km per hour. At may paggalaw ito na patungong west-northwest towards slowly. Mga lugar na apektado: number 1, Palawan, Occidental Mindoro, maramdaman ang makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Apayao, Kalinga, Cagayan and Isabela, maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pahiwalay na pagkidlat at pagkulog. Dulot ito ng shoreline. Ang natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region ay makaranas ng maulap na kalangitan na may pagbugsong-bugsong pag-ulan dulot ng northwest monsoon. Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pagpulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, balikan muna natin mga kasama ang damage na idulot ni Bagyong Verbena kamakailan lang dito sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Kung ating maalala, grabe rin ang naranasan ng Cebu City dulot ni Bagyong Tino, kung saan ang Bagyong Tino ay kumitil ng maraming buhay at isa ang Cebu na dineclare ni Governor Pamera Baricuatro. Governor Pamera Baricuatro mga kasama ay gobernador ng Cebu mga kasama, no? Na kung saan pinahayag dito ang Cebu City the state of calamity. At kung ating balikan ang topic natin na mga kasama, sa ngayon isa rin ang Dumanhog na nakaranas na matinding pag-ulan at pagbaha. Lakip na dito ang barangay Kanguha, sakip ng bayan ng Dumanhog, Cebu. Pangalawa ay ang barangay Ilaya, isa rin ito sa naapektuhan sa pagbaha dulot ni Bagyong Verbena. At marami pang mga barangay dito ang apektado. Samantala, sinuspindi naman ni Mayor Gongon Gica, Mayor ng Dumanhog, Cebu, ang klase sa lahat ng level, both private and public. At nakatanggap na rin ng 500 food packs ang Dumanhog ayon sa post ng Public Information Office Dumanhog. At kung hanggang ngayon kasama ay patuloy ka pa rin nanonood sa aking video, baka naman pwede naman pahingi ng isang like, isang comment at pag-subscribe na rin. Malaking tulong na po yan para sa aking bawat ina-upload. Back to the video. At sa iba pang balita mga kasama, pinasok ng NBI ang bahay ni DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon dahil raw ito sa anomalyang korupsyon. Ilang beses nang kinatok ng NBI ang pinto upang kung may tao sa loob, buksan ito. Subalit walang bumukas na pinto. Kaya ang ginawa ng mga operatiba, ginamitan ito ng pwersa upang mabuksan ang pinto. At sa hindi nagtagal, agad na nabutas ang pinto at agad namang pumasok ang mga NBI sa loob. NBI! Inabutan sa paanan ng hagdan si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon at pinadapa ito agad ng mga NBI. At siya raw ang kinauna-unahang nahuli na may warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan. Nagsalabas ha! Nagsalabas! Positive, positive! Ganyan taas! NBI! NBI! May kasama ka taas? Support ka sa taas ha? Support ka sa taas! NBI! At na-recover naman sa posisyon at control ni Abagon ang isang pakpag at cellphone at isang bagong SIM card at isang analog na cellphone na kung saan ito ang pinaniniwalaan ng mga NBI na ito ang ginagamit ni Abagon para hindi madali-daling malocate ang kanyang lokasyon. Yan ang ating nagbabagang mga balita mula sa Purposive Communication Course. Ako naman inyong kapos na alagad,
Ako si Lipolino Luab Kauyan Jr. nagbabalita.